kamusta ka? Nasaan ang ipon mo ngayon? Nasa ilalim ba ng unan? Nasa loob ba ng kawayan? O baka naman natutulog lang sa regular savings account mo sa bangko na nagbibigay lang ng magkanong porsyento? 0.6% na interest kada taon? Alam mo ba habang natutulog ang pera mo, sa mga traditional na lugar na yan, unti-unti itong kinakain ng tinatawag nating inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang 1,000 piso mo ngayon, baka ang value na lang niyan sa susunod na taon ay parang 90 pesos na lang or 950 pesos. Kaya sa video na ito, magsishare ako ng 5 tips kung saan mas better ilagay ang iyong savings para hindi lang ito basta nakatago, kundi gumagalaw at lumalago. Bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa aking channel at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga financial tips. Ang unang tip natin, ito ay ang pinakamadaling simulan ngayon, i-move mo ang savings mo sa mga digital banks. Bakit? Kung ang traditional banks ay nagbibigay lang ng walang 1%, ang mga digital banks ngayon ay nag-o-offer ng 3 to 5% hanggang 6% o mas mataas pa ang interest rate per annum. Safe ba ito? Yes, dahil karamihan sa kanila ay BSP regulated at insured ng PDIC up to 500,000 pesos. Ganito kasi yan, isipin mo si Juan at si Pedro, pareho silang may 100,000 pesos na may emergency fund. Si Juan iniwan niya ang pera niya sa regular bank account niya na may 0.1 interest matapos ang 1 taon. Ang kinita ng pera niya ay nasa 100 pesos lang. Bawas pa yan ng withholding tax, parang isang tasang kape lang sa tabi-tabi, di ba? Samantalang si Pedro, inilipat niya ang 100,000 pesos niya sa isang digital bank na may 5% interest. Matapos ang 1 taon, ang pera niya ay kumita ng humigit kumulang 4,000 pesos or yung after tax. Isipin mo, parehong nakatabi ang pera, pero si Pedro may extra 4,000 pesos nang walang ginagawa. Kaya kung may emergency fund ka, i-digital bank mo na yan. Tip number 2, subukan ng Pag-ibig MP2 or yung tinatawag na Modified Pag-ibig 2. Ang pangalawang tip ay para sa mga gusto mag-ipon para sa kanila medium term goals tulad ng pambili ng bahay, pangkasal o pang-edukasyon ng anak. Paglipas ng 5 taon, ito ang Pag-ibig MP2 Savings. Ito ay isang voluntary savings program na pinatakbo ng gobyerno. Ang maganda rito, tax-free ang dividends at mas mataas ang kita kumpara sa mga ordinaryong time deposit. Itong mga nakarang taon naglaro sa 6% to 7% plus ang dividend rate nito. Let's say si Maria ay 25 years old na at gustong magkakotse. Pagtungtong niya ng 30, imbis na isave lang niya sa bangko ang 3,000 pesos buwan-buwan, nag-open siya ng Pag-ibig MP2 at doon niya ito hinuhulog-hulugan buwan-buwan. Sa loob ng 5 taon, kung ang dividend rate ay mas average ng 6.5%, ang total na inuhulog ni Maria sa loob ng 5 taon ay 180,000 pesos. Pero pag withdraw niya sa maturity date, makukuha niya ito may kasamang dividends na abot sa humigit kumulang 212,000 pesos. May libre siyang mahigit 32,000 pesos galing sa gobyerno, ligtas pa ang kapital niya. Tip number 3, sa low risk government bonds or yung tinatawag na retail treasury bonds. Kung gusto mo ng halos zero risk na investment habang nag-iipon, subukan mo ang government bonds o retail treasury bonds o yung tinatawag nilang RTBS. Kapag bumili ka ng RTB, parang pinautang mo ang mga pamahalaan ng Pilipinas para sa mga proyekto nito tulad ng mga kalsada at tulay. Sa kapalit nito, babayaran ka ng gobyerno ng fixed interest quarterly o bawat 3 buwan. Pwede kang magsimula sa halagang 5,000 pesos lang. Isipin mo ito, si Tito Boy na nakarating lang galing abroad at may natitirang 50,000 pesos sa bulsa, ayaw niyang galawin ito sa loob ng 3 taon. Kung ibibili niya ito ng RTB na may 6% gross interest per year, makakatanggap si Tito Boy ng payout diretso sa bank account niya kada 3 buwan. Kada quarterly, may papasok na pambili ng groceries o pambayad ng kuryente nang hindi nababawasan ng kanyang 50,000 pesos. Pagdating ng 3 taon, ibabalik sa kanya ng buo ang 50,000 pesos niya. Ang tawag dyan, pinagtrabaho niya ang pera.
Tip number 4, mamuhunan sa dividend paying stocks o yung tinatawag na REITs or yung Real Estate Investments Trust. Ang pang-apat na tip ay para sa mga mas mataas na risk tolerance at gustong magka-passive income. Dividend stock at RET or yung tinatawag natin na Real Estate Investment, imbis na magtayo ka ng sarili mong building na milyon-milyon ang kailangan, pwede ka maging part owner ng mga naglalakiang malls, opisina, Real Estate Investments Trust sa stock market. Ang batas ng Pilipinas inuobliga ang mga REITs na ipamahagi ang 90% ng kanilang distributable income sa mga shareholders bilang dividends. Isipin mo, si Ana gusto niya nga sanang magkaroon ng apartment para may pang-upahan siya pero wala siyang milyon-milyong piso. Ang ginawa niya, bumili siya ng shares ng isang REIT sa company gamit ang kanilang online stockbroker app sa halagang 10,000 pesos lang muna. Ngayon, kahit nasan si Ana tuwing kumikita ang mga malls at opisina ng kumpanya ngayon, nakakatanggap siya ng shares sa rentas sa pamamagitan ng dividends 4 na beses sa isang taon kung patuloy niyang nadadagdagan ang ipon niya. Doon palaki din ang palaki ang natatanggap niyang passive income. At last but not the least, tip number 5, mag-invest ka sa sarili. Ang huling ngunit pinakamahalagang tip sa lahat, i-invest mo ang bahagi ng ipon mo sa iyong sarili. Sabi nga ng sikat na investor na si Warren Buffett, the best investment you can make is an investment in yourself. Pwedeng gamitin ang mga ipon para mag-enroll sa mga online courses, matuto ng high value skills tulad ng digital marketing or yung coding or AI tools. Pwede rin itong gamitin para kumuha ng health insurance. Tingnan natin si Kevin, may ipon siyang 20,000 pesos. Pwede niya itong itago-tago lang pero ang ginawa niya, kumuha siya ng short course tungkol sa video editing sa halagang 5,000 pesos at ang natira ay ginawa niyang panimula para sa health insurance niya. Dahil natuto ng bagong skills, nakakuha si Kevin ng freelance client na nagpapasahod sa kanya ng extra 15,000 pesos kada buwan. At dahil may insurance siya, nung nagkasakit siya bigla, hindi nangangailangan ng ipon niya dahil sagot ng insurance ang ospital. Nakita mo? Ang pag-invest sa sarili ay ang pinakamalaking balik o return on investment. Hindi masamang mag-ipon sa traditional na bangko, lalo na kung gagamitin mo ang pera mo sa loob ng ilang linggo o buwan. Pero kung pangmatagalan ang layunin mo, oras na para maging matalino at humanap ng mas better na lugar para sa iyong hard-earned money. Mag-umpisa ka sa maliit. Suriin kung alin sa 5 tips na ito ang swak sa inyong budget at risk comfort zone. Ikaw, saan mo plano ilagay ang iyong ipon mo? I-comment mo naman dyan sa ibaba. At huwag kalimutan na i-like itong video na to. At i-share mo na rin tong video na to sa friends mo, sa family mo, para makapag-ipon na rin sila. At huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel para marami ka pang malaman about sa financial. Tandaan, ang pagyaman pinag-aaralan at pinagdidesyonan.